Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. I mean, aminado naman ako. Minsan talaga may mga times na paulit-ulit din yung mga topics ko, especially kapag ex ang usapan. Pero kasi, yung mga nanood sa akin last year, wala na sila eh. So, ang mga nanonood na lang sa akin, siguro yung mga nanood sa akin last year na nagstay dito, yun yung mga talagang supporters talaga na na-appreciate ang channel ko. Talagang tinutulungan ba ako pagdating sa views. So, I wanna clap my hands para sa kanila, no? And I want to give shout out lalo na sa mga sobrang tagal na sa channel ko na nanonood pa rin. Pero syempre may mga iilan na kaya sila nanood sa channel ko just to, satisfy their emotions. Anyways, kahit matagal na akong nagtuturo ng ganito, hindi ko alam kung naturo ko na tong bagay na to. Pero ito yung isa sa mga sobrang basic sa lahat, pinaka-basic. Ito ang dapat mong gawin kapag may iba na ang ex mo. Sobrang basic nito. Super basic nito. Pero alam nyo kasi sa ganitong klaseng breakup, madalas mas mahirap yung basic eh. Kasi puro basic lang naman pinapagawa ko eh. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na mag-tumbling kayo, magganito kayo, magganyan kayo, yumaman kayo. Yeah, medyo mahirap yung iba, lalo na yung magpaganda ka. Hindi madali yun ha. Pero, ano ba yung pinaka-basic kasi na dapat gawin na isip mo lang ang magde-decide doon? Kung kaya mo lang ma-realize to, kung may isip mo lang to, magagawa mo to eh. Paano kung merong iba na ang ex mo? Okay? Paano kung meron na siyang bago, meron na siyang iba, meron na siyang pinagkakaabalahan na? Wala ka na sa buhay niya. So, ano ba ang dapat mong gawin? Super basic nito. Pero sigurado ako sa ayaw mo sa hindi, talagang hindi mo magugustuhan ng sasabihin ko. Promise, naniniwala ako di mo magugustuhan ng sasabihin ko, pero ito ang dapat mong maramdaman. Okay, basic, common, narinig nyo na to. Pero uulitin ko lang kasi kahit gaano ka basic to, hindi nyo pa rin nagagawa eh. So, kapag may iba na ang ex mo, maging masaya ka na lang para sa kanya. Yeah, I mean, wala rin naman kasing mangyayari eh. You need to be happy for him or for her. That's very attractive. Why? Because that's very attractive. If you become happy na yung ex mo nagkaroon na ng bago, that's cool. That's very, alam mo yun, ang angas nun. Ang astig nun. Hindi ka tunog needy. Alam mo yun, yung kasing needy talagang nagre-reklamo lagi sa buhay. Alam ko, masakit na iniwan ka na niya. Alam ko na yung iba sa inyo, chinit pa. Siyempre, kasalanan ng X-Men kung nag-cheat siya, no? Wala nang ibang palipaliwanag pa, kasalanan ng X-Men kung bakit siya nag-cheat. Hindi ako makikipag-argumento dun sa party na yon. Pero kapag lumipas na yung ilang panahon, tapos na yung cheating, tapos na yung ganito, nag-iwalay na kayo ng tuluyan, now, nanood ka ng mga videos ko, gusto mong ibalik ang ex mo, nga lang, bigla mong, sa kakapanood mo, bigla mong na-realize na ayaw mo na palang ibalik yung ex mo, di ba? So, I just want you to be happy for him or for her. And that's the hardest part. I know that this is not the most simple thing to say. But yeah, just learn to be happy. Why? Kapag natuto kang maging masaya sa nararanasan ngayon ng ex mo na meron na siyang bago, una mong mararanasan is kalayaan, freedom. Hindi mo mahahanap yung freedom na yan sa bitterness. Maniwala ka sa hindi. Wala kang mahahanap na freedom sa bitterness. Kaya kung bitter ka pa rin, naiinis ka sa kanya, eto tanong sa akin ng mga client Coach, tatagal ba sila nung bago niya? Abay, malay ko kung tatagal sila. Merong mga oo, merong mga hindi. Unpredictable kasi yan. Kung meron na siyang bago, it's very unpredictable kung tatagal pa sila o hindi. Hindi naman natin alam yan. Iba-iba kasi yung scenario, iba-iba yung sitwasyon. But my point is, can you be happy dun sa ex mo na meron ng bago? Kasi kung hindi mo kayang maging masaya na may bago na siya, the most simple way to say this is, kung hindi mo kayang maging masaya na may bago na siya, hindi mo rin kaya mag-move on. That's it.
Walang ibang paliwanag. Kung hindi mo kayang maging masaya na may bago na siya, hindi ka makaka-move on. Dahil ang pag-move on ay isang bagay na ano siya kung isipin mo, hindi naman ito yung magpo-focus ka sa life mo Hindi yun yung point na move on Ang pinaka-point na move on is yung mawalan ka na lang ng pakialam sa ex mo. Yun yung hinahanap natin. At kapag nagiging masaya ka na sa mga desisyon ng ex mo, unti-unti nawawalan ka na ng paki sa kanya. Kung mayroon na siyang iba, nakahanap na siya ng bago, at least man lang nawawalan ka na ng paki-elam sa kanya. Anyways, may mga iilan sa inyo na gusto pa rin naman ibalik yung ex. Ibalik ang ex. Pwede pa naman pilitin yan. Kaso, sa YouTube channel, hindi ko ganong natuturo yun or walang ganong topic na ganun. Or kung may topic na ganun man, bitin yun. Okay, so kung gusto mo ng specific at detailed advice to get your ex back, just give me a message sa page namin sa Philippine Dating Coach. At least malalaman mo kung may chance pa o wala na, di ba? Fair? Right? So, anyways, just to continue this. Kung sakaling yung ex mo meron ng iba, masaya sila, successful sila, nagka-business sila, may bahay silang bago, may kotse silang bago, tapos nag-tour pa sila, nag-around the world pa sila. Kunyari lang naman. Siyempre kapag in-imagine mo yun, nasakit, di ba? Parang feeling mo, iniwan ka na, niloko ka na, pinagpalit ka pa, tapos bandang uli, parang ikaw pa nakakarma ngayon, tapos sila, masaya sila, di ba? You will think that this is so unfair. But, that's life, and we need to understand it. It requires maturity to be happy for someone who hurts you. Right? It requires maturity. Siyempre, kung average of people kasi, mga ano na lang mga childish. Actually, average ng mga tao sa mundo, puro mga childish. So for them, it is not that really happy. At hindi ganun kadali. Sasabihin sa akin ng mga ibang nagko-comment, Coach, kala mo naman ganun lang kadali maging masaya. Wala naman ako sinabi madali Hindi ko naman sinasabi na yun. After kanya nasaktan, masaya ka na agad. Walang ganun. Huwag na tayo maglokohan. Walang ganun. Pero ang punto ko lang, sana yung sakit na nararamdaman mo at galit, poot, at pait, bitterness, insecurity dyan sa ex mo, ipanalangin mo sa Diyos na lumipas na at mawala na. And then, mag-mature ka na, mawalan ka na ng pake, mag-move on ka na. At kapag wala ka ng pake, maging masaya ka na para sa tao na yun. Kasi wala ka ng ibang the best na magagawa para sa sarili mo kundi ang maging masaya. Grabe yung gift kapag naging happy ka. Ibang klaseng karanasan yun. At once na natutunan mo maging happy para sa kanya, may tendency na bigla siyang ma-attract sa'yo, di ba? Kasi makikita niya, wow, grabe tong ex ko parang sobrang luwang, sobrang jolly, sobrang joyful ng presence niya. After kong maghanap ng iba, maghanap ng bago, after niya nagalit sa akin, naging masaya siya para sa akin. Alam mo yun, bandang huli may isip ng ex mo na mas high value ka. Kasi lumalabas na mas attractive ka kasi nga hindi ka needy katulad ng iniisip niya. Hindi ka stupid katulad ng iniisip niya. Bandang huli, kapag naging masaya ka, pag meron na siyang bago, bandang huli, baka ma-realize mo, pabor pa sa'yo yun, yung pagiging masaya. So ito, sobrang basic nito, pero sana ma-apply nyo. Thanks for watching.